Pinamulanan ng Provincial Health Office ang napabalitang dengue outbreak sa munisipalidad ng Porac at maging sa buong lalawigan ng Pampanga. Samantala, isinagawa ang kauna-unahang ambulance training sa Bulacan na nilahukan ng iba't ibang mga rescue team sa lalawigan. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Sa Pampanga, nilinaw ni Dr. Marhau Chico ng Provincial Health Office ng Pampanga na walang dengue outbreak sa Porac maging sa buong probinsya nito. Batay sa tala ng Provincial Health Office, bumaba ng 28.76% ang dengue cases mula sa bilang na 1,283 noong 2013 kumpara sa 914 cases ngayong buwan ng Agosto at mayroon lamang 2 reported death case sa bayan ng San Fernando ngayong Agosto. Pinaigting na rin ang public information campaign sa mga municipal health office sa Pampanga upang mabigyan ng sapat na kaalaman ng publiko sa pagsugpo sa pagdami ng mga dengue carrying mosquito. Nagkakaroon din ng integrated vector control measures sa mga kanal, eskwelahan at sa mga kabahayan upang mapuksa ang mga kitikiti na magiging Aedes aegypti o lamok na nagdudulot ng dengue virus. Katulong dito ang Municipal Health Office at ang Regional Epidemiology Surveillance Unit ng Department of Health Region 3. Sumailalim sa 2 araw na ambulance training ang mahigit 70 rescuer sa Bulacan mula sa 10 bayan sa lalawigan. Pinangunahan ito ng Philippine Red Cross, Philippine National Police, Municipal at Public Hospital. Layo nitong ipatupad ang protocol sa lahat ng mga rescuer sa lalawigan kung papaano ang gagawing aksyon at disiplina sa paraan ng pagtulong, mapa-aksidente sa daan, krimen at kung papaano ang tamang pag-i-endorse sa pasyente patungong hospital. Ikinatuwa naman ng Red Cross at PDRRMC Head Officer ng Bulacan ang ganitong training na kauna-una ang isinagawa sa Bulacan. Basically, yung objective nito ma-enhance yung coordination ng rescue team ng PNP at saka ng Bulacan Medical Center o yung mga provincial government or mga private or public hospital sa pagdadala ng pasyente ng mga rescue teams. Ang isa pa rin pala dito na maganda is ma-enhance yung kaalaman ng mga rescue teams. Ano ba talaga yung protocol na sinusunod nila, sinusunod ng PNP, sinusunod ng BMC, para yung BMC alam din yung protocol ng EMS at yung PNP alam din yung protocol. Nagkakaalaman sila lahat ng protocol. Sa Olongapo City, iniharap na kanina sa Olongapo City Regional Trial Court ang mga ebidensya laban sa 6 na tao na naaresto sa drug bypass ng Philippine National Police Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force sa Subic, Zambales noong buwan ng Agosto taong 2013. Naging mahigpit ang ginawang seguridad ng PIDEA at ng PNP sa pagdadala ng ebidensya laban sa mga akusado. Isinakay ang mga 434 kg ng shabu sa isang armored van at nakalagay sa 22 bags packet sa Branch 75 RTC. Noong buwan ng September taong 2013, sinampahan ng Department of Justice sa Olongapo City Regional Trial Court ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 sina Albert Chin aka Robert Chin, Emmanuel Erwin Tobias, Dennis Domingo, Joselito Escueta, Coronel Desierto at si Romeo Manalo. Sa Albay, binuksan kahapon ang pinakaunang opisina ng mga senior citizen dito sa Malinaw, Albay. Pinangunahan ito ni Vice President Jejomar Binay. Layunin nito na malingap at mabigyan ng importansya ang mga kababayan natin na albayano na may katandaan na sa buhay at magsisilbi itong opisina na pagdadausan ng mga meetings at takbuhan sa panahon ng pangangailangan ng mga senior citizen. Bukod sa bagong opisina ay pinagkalooban din sila ng mga wheelchair para sa mga matatandang nahihirapan na sa paglakad at may kapansanan. Sinamantala naman ng pamahalaan ng Malinaw ang pagbisita ng ikalawang Pangulo upang humingi ng tulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Glenda. Talagang hindi masabi ang kaligayahan namin. Isa kami sa mga napili ni Vice President na mabigyan ng opisina. Kasi sa katunayan, lang kami dyan sa pag may meetings kami. Melody Miranda, UNTV News Worldwide.